May lalaki sa bayan ng Anda sa Bohol na piniling mamuhay mag-isa sa loob ng kuweba. Sa kuweba nanirahan ang ating mga ninuno. Pero may nakarating sa aming balita na sa bayan ng Anda sa Bohol, meron daw lalaki na sa kuweba pa rin nakatira. Para marating ang kanyang tirahan na kuweba, kailangang bagtasin ang masukal na kakahuyan. Makalipas ang kalahating oras, narating ng aming team ang kuwebang ito. Ang tahanan ng 63 anyos na si Mang Emigdio sa loob ng 3 dekada. Sa labas ng kuweba, may nakadikit pang sticker ng census. Ibig sabihin, kahit dito siya nakatira, kabilang siya sa rehistro. Estado yung bahay ko. Census to. Makitid ang bukana ng kuweba. Para makapasok, kailangan mo pang gumapang. Minsan, na untog yung ulo ko. Nakakabukol minsan. Ang mga damit ni Mang Emigdio sa sako nakalagay. Ang kanyang kama, pinagdikit-dikit na tabla. Sa umpisa, parang hirap na hirap yung buhay ko. Naawa ako sa sarili ko. Maraming ahas, maraming daga. Talagang mahirap huminga. Pero sa ngayon, parang aircon ang pakiramdam ko. Pag ang panahon, tag-araw, mainit sa loob. Ang gilid ng kuweba ang nagsisilbi niyang kusina, kainan at paliguan. Ang kanyang kalan, gawa sa bato. Ang kanyang mesa at upuan, pinutol na puno. Habang ang nagsisilbi niyang pinggan, baon ng nyog. Sa bukal kumukuha si Mang Emigdio ng panligo. At para meron siyang makain araw-araw, nagtatanim siya ng kamote. Minsan lang ako hawak ng pera dahil wala naman akong sweldo. Dahil walang kuryente, tanging ilaw lang ng flashlight ang kanyang liwanag. Pero hindi naman daw siya nag-iisa dahil kasama niya rito ang kanyang pusa na si Mina. Masaya naman, nasanay naman para akong bata. Nilalaro Samantala, pagsapit ng gabi, ang kanyang pampaantok, alak. Yun talaga ang ayaw ng katawan ko pag inalis. Dahil adik ako sa alak. Yung isang gabi, parang isang oras lang. Pag lasing ako, parang nawala ako sa mundo. Dahil gusto kong walang gulo, ingay. Gusto kong tahimik at saka tuloy-tuloy ang panaginip ko. Bakit parang gustong-gusto niyo pong managinip po dyan, Tay? Dahil nakikita ko lahat ng mga ninuno, lola, lolo, tatay, nanay, lahat. Pero bakit nga ba pinili niyang tumira rito sa loob na ng 30 taon? Kwento niya, meron naman daw siyang bahay noon kasama ang dati niyang asawa. Pero kalaunan, naghiwalay sila. Parang kalahati ng katawan ko ay nawala din. Buhay pa ang nanay ko, tatay ko. Mayroon pa kaming bahay na rupok na. Yung nanay ko namatay sa acute kidney. Ayaw kong makitira sa mga kapatid ko dahil maingay, magulo. Taong 1987, nagdesisyon siyang umakyat ng bundok kung saan naroon ang lupang minana niya. Ito yung sa panahon ng Girang Hapon, dito nagtatago yung mga nalisang sa gira. Ito talaga ang pahat ng tatay ko na binigay rin sa akin. Wala na akong ibang lote o pwesto nga binigay ng magulang ko. Pag bumaba ako dyan, squatter ako. Pagbabaraw niya ng bundok, nagkaroon siya ng bagong pag-ibig. Nagkaanak sila ng 2, pero kalaunan naghiwalay din. At sa pamilya ng kanyang misis na iwan ang 2 nilang anak. Sa umpisa parang masakit din na hiwalay yung mga anak ko. Dahan-dahan hanggang sa ngayon, nasanay na rin. Mula noon, nagpasya siyang sa kuweba na lang tumira mag-isa.
Madalas rin naman daw siyang dinadalaw ng kanyang pinsang si Rogelio. Minsan nagdadala kami ng pagkain doon sa kanya. Ang ikinatakot ko pag nakatira sa bundok, lalo na pag gabi sir, pag mayroong naramdaman sa kanyang sarili na hindi maganda, wala siyang natawag na kapitbahay man lang o kamag-anak man lang. Pero ang madalas niyang hinihintay, ang kanyang panganay na si Tonet. Siyempre, nalungkot kasi sabi ng iba, ba't yung papa mo nakatira sa isang kuweba, sama ba siyang tao din nakatira sa isang bundok. Kahit nasasaktan ako, tiniis ko na lang para walang problema. Natatakot din kasi tulog kami sa isang kuweba. Nalungkot ako kasi gusto ko makasama yung daddy ko sa isang bahay. Kontento na raw sa simpleng pamumuhay si Mang Emigdio, bagamat aminadong hirap siya sa kanyang sitwasyon. Yung bago akong nakatira, 87 pa, maluag, malaki ang kuweba. Pero sa tingin ko sa ngayon, ang kuweba lumiliit at sumisikip. Sa aking tingin, buhay na ba to? Lumalaki. Pero kung meron lang po tayo, lilipat na kayo. Opo, pag mayroon na akong kalipatan, handa ko nang iiwan. Napoy sa kaigsuuna to dire nga nagpuyo sa buho o langob. Nung nakita ko yung sitwasyon ni Tatay Emigdio, naisipan kong i-upload na lang maging aware yung community na may kailangang tulungan. May mga tao pong kumontak, yung iba pa nga sinamahan ko pabalik dito. Dadala sila ng tulong, pera, bigas, tsaka pang-ulam. Ang kalagayan ni Mang Emigdio nakarating na sa lokal na pamahalaan ng Anda. May mga nagbigay na raw ng tulong sa kanya, kabilang na ang mga materyales na pwede niyang gamitin para tapusin ang kubo na nakatayo na ilang di pa lang mula sa kuweba. Maraming tumutulong sa akin. Trabaho na, pero kulang. Para matulungan siya, binigyan din siya ng aming programa ng karagdagang materyales. Excited na ba ka tayo? Excited. Oh! Dako kong kalipay! Pasasalamat tas atong labang agahom na usa ka pobriho na to kakambos kawan na anagi atag na to. Hindi pangkaraniwan ang mga katulad ni Mang Emigdio na sa kuweba gustong tumira mag-isa, malayo sa sibilisasyon. Pero sa isang banda, masisisi ba siya gayong dito niya nahanap ang tunay na katahimikan? Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.